Hindi po tayo Corinthians ngayon. At samahan niyo po ako sa aklat po ng Epeso. Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 7. Ephesians chapter 4 verse 7. But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives, and he gave gifts to men. In saying he ascended, what does it mean? But that he had also descended into the lower regions, the earth. He who descended is the one who also ascended far above all the heavens, that he might fill all things. And he gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to mature manhood, to the measure of the stature of the fullness of Christ, so that we may no longer be children, tossed to and fro by the waves and carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Rather, speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ, from whom the whole body, joined and held together by every joint with which it is equipped, when each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. Manalangin po tayo. Ama, kami po ay nagpapasakop sa inyong kalooban. At sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita, tulungan niyo po kami as the year end. Alam po namin na mayroon po kayong bagong bibigay sa amin na mga oportunidad for us to serve and to glorify you in areas kung saan ninyo kami nais na makapagbigay po ng parangal sa inyo. Tulungan po kami sa aming pong pag-aaral at tulungan po ang inyong abang lingkod as we dig deeper sa inyo pong mga salita. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Meron akong gustong sabihin kwento pero reserve ko na lang po dun sa huli at gagawin ko kayong bata mamaya. Habang patapos na po yung taon, ilang araw na lang, 2026 na po siya. And I personally have my struggle. Nabanggit ko na last time sa inyo, last Sunday. Next year, 55 na ako. The more pressure I have, yung pressure sa akin is, paano pagka di ko na kaya mangaral sa pulpit? What's next for the church? Ayun po yung aking personal struggle. The leaders were, pangit sabihin na, tumatanda na rin. And yun po yung struggle namin, sino yung susunod. Alam po natin, sabihin natin, Pastor, alam naman natin, God is sovereign, He will give somebody who will lead the church. Totoo po yun. Pero yung struggle po ng mga ministers these, who's next? How I will train? Paano sila iti-train? Pag alis ko, pag wala na ako, di ko na kaya, sino yung tatayo? Will they do the same or better sa preacher? Yun po yung mga struggles po na meron. Kaya, as I move on to my study, ano kaya message ko for 2028? I have two things in my mind.
Isa is, I'll do a Thanksgiving or I will do a preparation for 2025. Yan, napili ko po yung preparation in 2025. Pag-uusapan po natin ay spiritual gifts. Yan po yung tutunghayan natin. Ano? Kung naalala niyo po yung preaching sa Ephesians 4, iniisip ko kasi kung kailan ko siya na-preach. Ano? Na-preach ko po ang Ephesians chapter 4, malamang-lamang, noong 2003. Di nyo na maalala. Yung iba hindi pa na ipapanganak. Sorry po sa inyo. But, minsan nadadaanan ko po yung Ephesians at alam ko na ipangaral ko po ulit ito minsan. But I did not start with chapter 4, verse 7. I think nag-start pa ako ng verse 11. Meron pong 4 na punto yung aking tatalakayin. Yung unang bahagi po niya in verse 7 is the individual gifts. The individual gifts. In verse 8 hanggang verse 10, the source of gifts. Ang verse 11 ay the general gifts. And then in verse 12 to verse 16, the purpose of the gifts. Yung purpose, baka gusto nyo gawing purposes, I think purpose is plural form. Hindi ko na kailangan lagyan ng S. Pero kung gusto nyo lagyan ng S, better ng grammar, you can do so. Bago po tayo tumungo sa verse 7, alalahanin po natin ano ang meron in chapter 1 hanggang chapter 4. Parang mahaba, no? Baka hindi na tayo makapag-year-end fellowship. Ang chapter 1, verse 1 hanggang verse 11, o hanggang verse 10, ang tawag po nila dyan is the doxology ng unang bahagi po ng Ephesians. Ang chapter 3, yung last lines po nito na verse 20 and 21 were also doxology or praise. Ibig sabihin, this is the boundary na meron. Ang chapter 1 and chapter 3 are boundaries na kung saan meron pong tinatalakay ang author ng Epeso ni Apostol Pablo. Habang dinitil niya po ang mga taga-Epeso, sa unang bahagi po nito, sa first part of doxology, tinalakay ni Apostol Pablo ang pagpapala para sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ang English Standard Version po ninyo ay meron siyang nilagay na title na Spiritual Blessings. At ito po yung pagpapala na meron. It's not about money. Ngayon, nauso na pag pinag-uusapan, Pastor, blessing, pera. Hindi po pera ang kanyang tinalakay. Tinalakay niya kung anong kalagayan at pagpapala na natanggap ng isang mananampalataya. What are spiritual blessings? Una, ang pagpili o paghihirang ng Diyos sa mga tao para bigyan po ng kaligtasan. Kapag ikaw ay nagkaroon ng kaligtasan, you should give praise to the Lord because God had chosen you even though you are a sinner. Kahit na ikaw ay masama, makasalanan, hinirang ka ng Diyos para bigyan niya ng kaligtasan before the foundation of the world. Para ikaw ay maging walang bahid dungis sa harapan ng Diyos. And it's not free. Minsan akala natin, Pastor, ang pagbabayad ng Diyos ay kailangan kong trabahuhin. No, it's free. Nung ang Diyos ay humirang ng mga tao na kanyang ililigtas, babayaran niya po yun ng mahal na bayad. At ang binayad niya ay ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Ganon kamahal yun. Minsan nakala natin, pag tinanggap mo si Jesus Christ, by the way, mahihirapan po kayo maghanap ng linya para sa pagtanggap. Ang pinakamalapit na mababasa nyo, who receives, nakatanggap. And then, pati John 3:16, gagamitin nila, sino man ang tatanggap, hindi sa tatanggap, you believe. Ang problema ng John 3:16 is continue believing. Ang isang mananampalataya ay patuloy na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. That's magkakalagay po nun is in present
at patuloy po yung kanyang pagkakalagay. Gayon din, mga kapatid, ipinaalala ni Apostol Pablo in chapter 2 na kung saan ang mga tao ay patay sa kanilang dahil sa kanilang mga kasalanan at yung relationship nila sa Diyos ay sira or broken. Kaya yung kalagayan ng tao is dead. Kaya pag sinasabi nila, Pastor, tinanggap ko ang aking Panginoong Jesucristo bilang Diyos ko, tagapagligtas, hindi mo kaya, you're dead. Pagka meron kayong nakitang patay o nakarating kayo sa isang burol, inihintay niyo ba yung tao na nakandoon na magsasabi sa inyo, thank you for the flowers? Hindi na gagawin yun dahil pag sumagot siya, ibang usapan. Tapos sabihin niyo sa inyo, salamat sa abuloy, ilagay mo na lang dyan, meron akong lata dyan, linagay ng mga kamag-anak ko dyan, ilagay mo dyan. Pambabayad namin yan bukas, pang full payment ng aking burol dito. Tsaka magkape ka na rin dyan at may galletas and then eat some. O tapos kita na lang tayo sa langit. Ano? Nobody does that. Kasi pag ganun po yun, tatawagin natin yung doktor. Dok, dito patay, he's alive. Tapos sasabihin sa'yo ng embalsamador, puro formalin na yan eh. Kaya nga pag sinabi natin, we offer the gospel, we want God to work. Gusto natin ang Diyos kumilos sa buhay ng tao. Kaya tayo, binigyan ka ng kaligtasan ng Diyos, kaya ka nanampalataya because God made you alive. We don't have any part sa ating kaligtasan. And then if you move on, ang pinag-uusapan at gusto mong talakayin ni Apostol Pablo is the unity of believers. Ang chapter 1 to chapter 3, ang dinidil at gusto lang pag-usapan ni Apostol Pablo ay ang pagkakaisa ng mananampalataya. In the context of Ephesians, ang gusto niyang ipagbuklod is Gentile and Jew. Masyadong mayabang yung dalawa. Sabi ng mga Hudyo, we follow the law in the past. Ang sagot ng Gentile, you rejected the king and you hung the king on a tree. O ano ngayon? Nandito na sa amin yung gospel. Magkasama sa church to. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, wait, parehas kayo ng spiritual blessings. Parehas kayo ng pinanggalingang kalagayan. Jew or Gentile, you're both dead. You're both saved by grace. Ikaw man ay galing sa linya ng mga Hudyo, ikaw man ay galing sa pagano na kumakain ng lechon ng baboy, ikaw ang kinakain mo lang ay tupa at baka, you're one in Christ. Laking pinagkaiba. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's why He was born. Bakit kayo mag-aaway? Hindi pwedeng magkaaway ang templo ng Diyos. Hindi pwedeng magkaaway. Kaya pagdating nyo sa chapter 4, ang ididil sa atin at ipapaharap sa atin ni Apostol Pablo in verse 1, sabi niya, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Chapter 4 will begin about walk in life o pamumuhay ng isang mananampalataya na nagbubuklod sa mga Kristiyano. Ayan po yung pagmula dito hanggang matatapos po ang aklat po ng Epeso, it's about walk. Pamumuhay ng mga mananampalataya na may kaugnayan sa kanilang pagkakaisa ng mga Kristiyano. As you move on verse 2, with all humility and gentleness and patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body, one Spirit, just as you were called to one hope that belongs to your call. One Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all and through all and in all. Yung mga linya, saan patungkol?
sa unity of the believers. Hindi ito simply uniting believers. Hindi ito simply magsasama-sama yung mga mananampalataya kahit na ano ang iyong theology. Basta magsasama kay Kristo, pinakamalabo po yon. Ang issue, sinasabi ng iba, hindi tayo pwedeng magsama-sama dahil di natin pwedeng pag-usapan ang doctrines because doctrine divides. It is true. Doctrine divides. It divides the false Christians and the true believers. That's the way doctrines is. Kaya mahalaga ba pag-usapan ng doktrina? Obviously, Paul ay dinil niya yan in chapter 1 up to chapter 3. It's a doctrine. It's a theology. Pinagpaguran niya po yun. Hindi ito isang simply, sana kung di niya pag-uusapan ng theology, then we'll start at chapter 4. Ang chapter 4, verse 1 will be the first verse ng kanyang book. Pero hindi siya gano'n. It started there. At tatalakay, babanggitin niya ulit ang theology and doctrine sa last part of chapter 4, verse 7 hanggang verse 16. Now, let's dive. Anong kaugnayan ng spiritual gifts sa unity? Tatalakayin niya ngayon. Sabi niya in verse 7, "But grace was given to each one of us according to the measure of Christ's gift." Pastor, yung grace ba ay patungkol doon sa grace doon sa Ephesians 2 and in chapter 1? That's the same grace. Define muna natin ulit ang grace. Ang grace ay biyaya ng Diyos o ibinigay ng Diyos para sa iyo kahit hindi siya para sa iyo. That's grace. Kaya hindi siya para sa iyo, ibinigay ng Diyos. Ganun po yung kaligtasan. Ibinigay ng Diyos ang kaligtasan sa iyo kahit di ka karapat-dapat. Yung grace dito is different. Hindi siya about the salvation of soul. Yung grace dito, mga kapatid, ay ito yung pagbibigay ng Diyos ng gift para sa mga mananampalataya. Hindi to yung regalo na, Pastor, kamukha ba yan ng nare-receive natin kapag may exchange gift? No. It is spiritual gift. In Romans 12, binigay po yung details. Nagbigay si Apostol Pablo ng details ng spiritual gifts because of the issue of the Roman people. And then in 1 Corinthians 12, 13, and 14, idinil po yan ni Apostol Pablo sa mga Korinto dahil merong nagyayabang kung ano yung kanilang spiritual gifts. At ang paborito nila ay speaking in tongues. Ako ay maganda ang aking gift dahil ito ay spiritual, speaking in tongues, at ako ay nagbibigay ng message mula sa Diyos. At nakakausap ko ang Diyos sa salitang makalangit, salitang anghel, at idinil po yan ni Apostle Paul. Tandaan niyo po, speaking in tongues, ulitin ko po ito. Ang speaking in tongues ay dialekto na yung naririnig kahit yung nagsasalita, iba ang wika. Kapag nagkapangpangan po ako, Ilocano, Pangasinense nyo maririnig. Okay? Ganun po siya, Ilonggo ng iba. Kahit nakapangpangan ko lang siyang sabihin. Yun po yung speaking in tongues. Pastor, meron pa ba? Possible. Posible po. Posible bang gamitin ng Diyos ang spiritual tongues in our days? Yes. Sa kalooban niya kung kailan niya po gagamitin. Pero hindi po ito pangkaraniwan pang ginagamit ngayon. Bakit? Kapag nasa Pilipinas ka, karaniwan naintindihan ka sa Tagalog. Kasi yung ating language, nung pinili yan, hindi po yan yung pinakamaraming nagsasalita. Mas konti ang Tagalog, ang pinakamarami Ilocano yata. Or Bisaya. Actually, hindi Bisaya, Cebuano. Yun po yung mga choices nila dati. Kaya lang mas malalim ang panitikan ng Tagalog. Kaya Tagalog po yung binigay. At kinuha ng mga magagaling natin sa Tagalog. Kaya mga kapatid, isipin po natin ang bagay na to.
Ang spiritual gifts ay ibinibigay ng Diyos sa mga mananampalataya para sila makapaglingkod. Kaya sabi po niya doon sa verse 12, puntahan niyo po yung verse 12, to keep the saints for the work of ministry. Ang problema is if we serve. Lahat po ng mananampalataya mayroong spiritual gifts. Di pwedeng wala. Para ikaw ay makapaglingkod. We'll move on. Didil ko po yan mamaya in verse 12. Sabi na in verse 8, sino magbibigay sa atin at nagbibigay ng spiritual gifts? Sabi na, i-Christ, no? And then, iniligay niya yung support. Ang Panginoong Jesucristo nagbibigay ng gifts. Tapos, paano niya binigyang linaw po ito? Sabi na, therefore it says, when He ascended on high, He led a host of captives, and He gave gifts to men. Kung titingnan natin yan, mga kapatid, nanggagaling yung passage sa Old Testament at galing po yan sa aklat po ng awit. Tingnan po natin. Samahan niyo po ko. Psalm 68. Hawakan niyo po yung Ephesians, babalik po ako. At babalik po tayo ulit doon. Psalm 68. Verse 18. Sabi niya, you ascended on high, leading a host of captives in your train, and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God may dwell there. Pag binasa niyo yung mga iba pang mga linya ng Psalm 68, verse 18, at yung nauuna at nauhuli, ito ang Panginoong Jesucristo ay nanalo sa battle together with chariots, and then merong nagbibigay ng gift sa kanya. And then ginagawa ng king is this. Ipaparada nila yung kanilang mga nahuli. Okay? Mauna yung king, o yung nanalo sa gera, kung yan ay general, and then isusunod po yung mga nahuli nila. Two things what they do. Pero nagbibigay ng gifts, yun po yung sinasabi dyan. Pero karaniwan, ang ginagawa ng king, kapag meron silang nakuhang kagamitan sa gera, dinidistribute po yan, pinamimigay sa mga tao. Okay? Pero mga kapatid, tingnan nyo ang linya, no? Psalm 68 ay patungkol sa Diyos. Kinuha ni Apostol Pablo at ginamit niya, balikan niya na po yung Ephesians. Ginamit niya sa Ephesians para kay Jesus Christ. It's not a simple line. Gusto na ipakita sa atin ang pinag-uusapan natin na Christ na nagbibigay ng gift. Somebody who won the battle, nanalo sa gera, at siya rin yung God nandun sa Old Testament. Then, magbibigay po ng konting linaw, o dagdag na linaw sa atin ang apostol sa verse 9. Balikan niyo na po yung Ephesians 4. Ephesians 4 verse 9, in saying, He ascended, what does it mean? But that He also descended into the lower regions, the earth. He who descended is the one who also ascended far above all heavens, that He might fill all things. Sa English Standard Version, it's so simple. Maganda po yung pagkakalagay nila dun sa huling salita ng Ephesians 4 verse 9. It's make it easy para sa atin. Sa older version, ang linagay po nila dun sa, pansin nyo ba yun sa verse 9? The earth. Sa ibang translation, ang nakalagay ay Sheol. Kaya nagtalo-talo yung kaisipan ng mga tao. Pastor, Sheol, it means hell. Did Jesus Christ went to hell?
at napunta sa impyerno si Jesus Christ. Let's deal first with the context. Ano ang pinag-uusapan? Sabi niya, ascended on high and to the lower region. Ang context, ang punto na pinag-uusapan ay ang kalangitan at yung lupa sa baba, and that is earth. It's not about hell. It's the highest heaven, the heaven, and the earth. Kaya tama po yung pagkakalagay at pinadali ng English Standard Version na ang pinag-uusapan is the earth. Ibig sabihin, nanalo ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pakikipaglaban. Saan siya nanalo? Tingnan niyo po. Pag pinag-uusapan ng mga tipan o covenants ng Biblia, which, by the way, nagtatalo-talo ang theologian dahil mayroong bagong theology na lumabas. Nagtatalo-talo sila. Pinag-uusapan ng mga covenants. Isa sa mga tipan ng Diyos is, the Savior ay mabubuhay na maguli. In the New Testament, pinag-uusapan natin ang tagapagligtas ay mabubuhay na maguli. Kung si Jesus Christ hindi po nabuhay ulit, hindi natin kailangan magtipon. Ayon kay Pablo sa 1 Corinthians 15. Bakit? Walang kwenta ang pananambahan na to kung ang tagapagligtas po natin hindi nabuhay maguli. Ibig sabihin, yung pinag-uusapan natin sa Old Testament na mga tipan ay walang kabuluhan. Genesis 3:15, sinabi na yung Savior ay tutuklawin ng ulupong at yung Savior ay yung seed of the woman ay yuyurakan yung ulo ng ulupong. Akala ni Satanas, killing Jesus Christ on the cross is enough. Nung naipako siya sa krus, tuwan-tuwa siya, tapos na yung laban. Kaya lang after 3 days, he rose again. Kaya natalo niya ang Diablo, ayon sa aklat po ng Hebrews chapter 2, verse 14. Natalo niya rin ang kamatayan na kinakatakutan ng tao na kung saan ang Diablo ay mayroong kapangyarihan sa bagay na yon. Natalo niya ang kasalanan dahil binayaran niya yon sa krus ng Kalbaryo. No wonder. Hindi lang siya simply nagko-quote ng lines sa Psalm 22 nung sabihin niya, my God, why have you forsaken me?" Isipin niyo yung galit ng Diyos sa buong sansinuko. Doon sa ililigtas niya mula kay Adan at si Eva na pasaway na isa lang yung batas nila bagpa. Baka sabihin, Pastor, mas magaling ako kay Adan. Tandaan niyo po, nung mag-commit ng kasalanan si Adan, wala siyang sinful nature. We have the best representative na meron sa Eden. But man still failed. How much more tayo ngayon? Yung pride lang natin, mas mataas pa sa fried chicken. Sobrang laki yan ang pride. Kahit saan po tayo magpunta, isa yan sa mga problema natin, is our pride. Tapos ililigtas niya yung mga maraming tao, David na pasaway. Sa Rahab na makasalanan. Si Ruth na unacceptable. Si Abraham na matatakutin na babaero, na sinungaling. Si Isaac na sinungaling. Si Jacob na mandaraya. Si Pedro na mayabang. Si Apostol Pablo na mamamatay ng mga Kristiyano. Lahat yung binayaran sa krus at kasama ka dun kung ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Christ died on the cross for your sins. Kapag inaalala niyo po yung birth of Christ is not simply about exchange gift. Kasi dito isang simpleng araw ng bigayan. The Lord Jesus Christ gave His life on the cross for you.
then we simply neglect Him. Ang sabi ng Bible, sabi ni Paul, He ascended on high. Ibig sabihin, nanalo siya sa laban. That's why He could give gifts. He has the victory, He has the power to save. Kaya yung spiritual gifts na binigay po sa iyo, that's according to the will of the Lord. Isa, nagtataka lang tayo, bakit yun? Lagi kong sinasabi, bakit ako nag-engineering? Ayoko ng reporting. Pag pinag-report po ako ng kapatid ko, nagbabasa lang talaga ako sa harap. Ayoko mag-report. Ayoko public speaking. Kaya lang, doon ako tinawag ng Diyos eh. I have to do the best I could sa biyaya ng Diyos. Then ganun din po kayo. Yun po yung source ng spiritual gifts. Let's talk about the general gifts. Anong binigay ng Diyos sa buong church? Yung kanina mga kapatid in verse 7 na individual. Ang verse 11 is a general gift. Sabi na, and He gave the apostles, the prophets, the evangelists, the shepherds and teachers. Pag nasanay po kayo ng NIV, pastor yan or elder nakalagay. Shepherds po yung nilagay. I think it's more of gustong ipakita ng depthness ng translator ng English Standard Version. Sabi po niya, the apostles sent out. Ito yung mga pinadala ng Diyos noon at hindi lahat ay apostle o apostol o naging apostol ng Diyos. Pero sa kanilang mga ginagawa, kahit hindi sila apostol na tinawag ng Diyos to become an apostle as like the disciples, merong iba na tinatawag na apostle. Timothy ay tinatawag na apostle. Si Barnabas ay tinatawag na apostol ng Diyos. Perhaps because of their ministry. Pero anong trabaho ng apostol? Ito yung nangangaral ng salita ng Diyos because they were eyewitnesses. Nakita nila ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. That's the standard na meron. At kung babalikan niyo po yung Acts 1, ang mga apostles ay nakita, nagsimula ang ministry from John the Baptist, and then nakita ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pinagpilian nila si Barnabas at si Matthias. And Matthias was chosen. Yun po yung mga apostles. Binigay po ito para magbigay po ng foundation ng New Testament para sa atin. At maunawaan po natin ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang ipinalathala sa atin. Yung mga prophets, in those days in the New Testament, meron pa rin mga prophets until ma-fulfill at mabuo ang salitan ang Biblia. Itong mga apostles ay itong mga prophets ay, Pastor, nakaka-receive ba ng revelation yan? Yes. Direct revelation from the Lord. Sa ngayon, meron pa bang apostles and prophets? Wala. Na po. Kung gusto nilang gamitin in general term yung apostle, ang meaning niya is send out. Lahat ng mananampalataya ay send out at lahat ay tinatawag na mga apostol ng Diyos. But in context, wala na pong apostol. Pag tinawag niya yung sarili na apostol, false apostle po yun. Prophets, wala na po. Nung makompleto na po ang salita ng Diyos, it ceased. Pero yung apostles before ay gumagawa po ng miracles to prove they are the apostles. Yan po yung sabi po ng Hebrews chapter 2. Evangelists, ito po yung karaniwan nangangaral at nag-iebanghelyo. In a local church, meron. In general, meron. No wonder, meron mga tao na gusto maging missionaries.
Nagsimula ang simbahang ito dahil sa isang evangelist na gusto niyang gawin ito at magsimula ng mission sa mga tarem. Taga mga tarem po talaga siya. But before going here, nagmi-mission po yun sa bundok. Si Pastor Aquino started the mission. At hindi po mapapakali yun. Bago po namatay yun, at least as far as I know, meron po siyang 3 simbahan na buksan. Binuksan ng Diyos through him. Sa aking pagkakaalam lang, at least 3. Isa po itong simbahang ito. Pero New Tribers po yun. Merong may gusto na gawin po yun. Pastor, gaano ba kahirap maging New Tribe? Simple lang naman, kailangan kaya mong mabuhay sa bundok kahit walang supply sa iyo ang simbahan. Gano'n lang kasimple yon. Kailangan marunong kang magkarpintero, magtobero, at lahat ng gagawin mo. Kung pwede ka lang engineer, mag-engineer po yun. Gagawin po lahat. Ayan po yung mga New Tribers. Mahirap ang kanilang trabaho, but they love to do it. And we call them the evangelists. At meron pa nga evangelists. Billy Graham is one of the known. Yung apo niya minsan dumating sa Pilipinas, hindi sa kasing galing ng lolo niya. And even the messages, hindi po sila pareho. Marami pong mga ganon. Baka makapanood po kayo ng mga tele-evangelists. Watch out, pag offering po yung target, hindi po yung mga evangelists. Then the shepherds. Sa Old Testament, they call them overseers. Tagabantay, tagapangalaga. And usually, we call them pastors. Ang concern po dito, yung susunod is, and teachers. They assume, commentators assume, na yung shepherd and teacher ay para sa isang office lang. Yung pastor ay tinatawag na pastor-teacher. Sa aling dahilan? Dahil doon sa paggamit po ng N. Ang karaniwan pong ginagamit ay D. The shepherds, the apostles. Pastor kasi maglalas na siya, kaya ginamitan ng N. Usually, pag shepherds, marunong pong magturo. Pero, meron din pong nagtuturo na hindi pastor. Iba po yung gift po nun. No. Meron kami bisita dati galing Mindanao at sumama siya sa simbahan sa Luzon. Sabi na, pwede pa ako sumama sa inyo? Sabi ko, sige, wag sa akin. Hindi kita ma-accommodate, wag ka sa akin. Sa kanila ka sumama. Then sumama siya. Sinama naman. Then pagbalik namin, kinausap niya ako. Sabi na, Pastor Bob, may sabihin ako sa'yo. Yung sinamahan kong pastor, monotone ba? Sabi niya. Ganun po yung pagsabi. Monotone siya. Yun yung po yung eksakto dapat. Ang pagsabi na sa akin, monotone ba? Bakit? Sabi, hindi siya nagbabagong tono. Nag-preach pare-parehas hanggang makarating sa dulo. Sabi, oo. Sabi na sa akin, mas maganda kung teacher siya kesa nagpipreach. Meron po mga ganon. Same content, and then a teacher is different, and a preacher is different. Kaya posible itong shepherds and teacher ay pwede magkasama. Sa shepherd, kasama naman parehas yun. Yung teacher ay pwede rin naman pong ibang ministry. Ipinagkaloob po yan ng Diyos sa church, universal, para maturuan po tayong lahat. At mapalad po tayo, naturuan tayong lahat. For what purpose? Bakit kailangan ng apostles? Bakit kailangan ng prophets, evangelists, shepherds, and teachers? Ba't hindi na lang prophets na lang, binuo na yung Bible? Bakit hindi na lang apostles? Sila naman ang writer. Bakit hindi na lang apostles, binuo yung Bible? By the way, Mark is not an apostle. Luke is not an apostle. He's a doctor. Si Jude ay hindi rin po apostoles.
Kapatid siya ng Panginoong Jesucristo kay Mary, pero ginamit siya ng Diyos to write. Hindi po siya apostle. Kapatid ng Panginoong Jesucristo kay Mary. Ginawa ito ng Diyos para ma-establish po yung simbahan. Kaya nung makompleto po yung Bible, ulitin ko, tapos na po yung apostle and the prophets. Kaya pag may nagsabi, naka-receive ako ng revelation. Okay. If that revelation is true, sino yung nakausap mo? Nakausap mo ba yung still small voice? O nakausap mo yung loud and clear na sinabi ng Diyos, gagawin mo to at sasabihin mo to. Pag hindi, is in trouble. At kung matapang pa talaga, sasabihin natin, pwede ba natin idagdag yan sa Bible? Pag natakot, hindi siya messenger ng Diyos. Pero para saan? Bakit ibinigay pa ng Diyos ang mga yan? Verse 12. To equip the saints. Tingnan niyo po yung nakalagay sa verse 12. Para equip yung saints. Para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Yun po yung trabaho ng mga to. Ibinigay ka ng Diyos o binigay ng Diyos sa mga yan para yung mga mananampalataya ay ma-equip. Para kapag ikaw nagbahagi ng salita ng Diyos, hindi mo sinasabi ang sabi ni pastor. Nawa, pag nagbabahagi po kayo ng salita ng Diyos, hindi nyo sinasabi ang sabi ni pastor. Maintindihan niyo po ako. Pag ang salita ninyo, ito ang sinabi ni pastor, pinakamasama pong ginawa niya yun. Sorry. Ang purpose why we explain is for us to understand. Kapag ka nagbahagi po tayo ng salita ng Diyos, sasabihin natin, ito ang salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi nga ito yung sinabi ni pastor. Fallible po yung pastor, pwedeng mali. Kaya dapat lagi kayo nakatutok sa Biblia. Ito. To equip the saints. Para saan? For the work of ministry. Para yung mga mananampalataya, kapag natututo ka sa salita ng Diyos, then you serve accordingly. Na ayon sa Biblia. You don't simply serve because that's the way you know how to. Ganito ginagawa, pastor. Ganito yung ginagawa sa mundo. They play the tambourines. Tayo walang dancer. Pag BBS po, meron kami. Pag Sunday, wala tayo. Okay? Kung meron bang magtatamburin dito at sasayaw, gaganda ba yung pagkanta nyo sa Diyos? Pastor, mas maganda yung kembot namin. Okay? Ang sabi po ng Hebrews is the fruit of the lips. Tapos 150 yung psalm. Kumakanta lahat. Hindi niya sinabi sa lahat ng psalm you dance. Pero isa lang ang sigurado. Sa lahat ng psalm you sing. Pastor, paano kung may sasayaw? Merong simbahan yung sumasayaw ng tambourine na ka-90s. Manipis na white. Kung yung music team kaya ninyo, kaya lang nakatalikod kami, baka magkasala naman kami, baka hindi kami maka-worship. Ang point nito mga kapatid, is it needed for me to sing and praise the Lord with honor and respect? Pastor, okay naman, as long as the dancer will glorify the Lord. Ano yung ministry na meron tayo? Kung ikaw ay binigyan ng Diyos ng kakayanan to do
administration, you should be on the leadership. Kung ikaw ay may kakayanan to teach, you should be teaching in the church. Kung ikaw ay binigyan ng Diyos in service, then you serve. Magkakaiba ang service. Kahit po sa church administration, magkakaiba ng kakayanan. There are people good in finances. Huwag ako. Hindi ko po gusto yon. Merong magaling sa ibang mga paraan, then let's do our best. Kung ano yung gift na meron ka, give it all. Ito yung binigay ng Diyos sa'yo, then you serve. Isn't it simply the pastor should do the best thing in their study? Dapat tayo rin sa paglilingkod, am I doing my best when I serve? Para saan? Sino ba yung natutulungan ko when I serve? Sabi na, for the building up of the body of Christ. The apostles were given to build the church or to equip the church for the church to serve. For the building of it. Verse 13. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, and to mature manhood. Ang mga mananampalataya, when they serve to one another, can you imagine this? Maglilingkod ka sa bawat isa, nakakatulong ka daw para mabuklod ang mga mananampalataya sa faith, sa kaalaman sa anak ng Diyos, at maging matatag ang iba hanggang maging kawangis natin ang Panginoong Jesucristo. That's simply serving. Alam niyo yun? Nagsiserve ka and you're attaining something. Basta paano nangyayari yun? Minsan nagkaroon po kami ng training. And then we teach pastors. Alam niyo naman, nagtuturo po kami with some pastors. Yung pastor, hindi ko maintindihan bakit, siya yung namalengke. Siya yung nag-prepare ng iinumin namin on that day. Habang nandun kami, nakikita namin lahat yung nangyayari. Tapos, pagdating ng pastor sa amin, hindi pa siya naliligo. Hindi pa siya nakasapatos, nakatsinelas. At siya yung host ng church. Sila yung host. Ang hindi lang niya ginawa ay niluto yung pinakbet. At yung pritong tilapia. Yun lang hindi niya ginawa. Hindi ko alam kung siya rin yung naglinis ng church, but one thing is sure, siya yung nagtayo ng table. Palagay niyo. Nung time na magtuturo kami, palagay niyo gising siya. Hindi ko po nakita ang tulog. Ang point ko lang ganito. Yung kaisipan niya kaya gising para makinig sa pag-aaral. Sa pagod nun, baka hindi na po makinig kasi iniisip niya, paano isa-serve yung pinakbet? Yung tilapia kaya, tama yung pagluto. Buti nandun yung asawa niya para mag-prepare noon. What if marami yung nandun na tumulong sa kanya? Then you could have listened to the word much better. Naintindihan niyo po yung point nito. Kung ikaw ay may gift of encouragement at nakita mo yung kapatid na nanglulupaypay, and you did your part, next Sunday, yun ang itsura ng katao na yon. You'll be more ready to serve. At yun, pag may nakitang nanlulupaypay, palagay ko yung natutunan niya sa iyo, i-apply sa kanya. Then you have 3 people encouraged. Intindihan niyo mga kapatid? When you teach, at natuto yung tinuruan mo sa iyo, 2 na kayo. Then yung burden mahahati sa inyo. Then mas marami kayong matututunan kasi marami magtuturo. At marami tayong malalaman. Hanggang maging kawangis natin ang Panginoong Jesucristo.
Ito po yung pangarap natin at gusto marating. Then we move on. So that we may no longer be children tossed to and fro by the waves of carried about by every wind of doctrine, by human cunning, by craftiness in deceitful schemes. Kapag natututo yung mga mananampalataya, hindi tayo basta, alam mo, mabibigyan ka ng mga false teachings. At alam mo na yan ay false dahil hindi yan ang sinasabi ng Bible. Hindi yung sinabi ni pastor, yung Bible mismo, yun ang sinabi. You look at the Bible, ito yung sinasabi ng Bible, ay mali yan, hindi yan. Ito yung natutunan namin sa simbahan. Then isa pa, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way in Him who is the head, into Christ. Pagka mga mananampalataya ay serving one another, hindi lang ito nagwawalis, hindi lang ito naglilinis sa church, that's service. There are a lot of ministry in the church. Then you could speak the truth in love sa bawat isa. At may tutuwid po yung mga tao. Pinakamahirap yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, kahit punong-puno ng pag-ibig yung sinabi mo na totoo, magagalit. Kaya sabi ng Amerikano, mga Pilipino, they always go on the back door. Himas-himas mo na, himas-himas. Sige, tapos, alam mo, mali ka. But Pilipino tayo eh. We have to pass through to that. Pero yung mananampalataya, sasabihin pa rin niya, yung totoo, gaano man siya kahirap. At yung mananampalataya na tinutuwid, tatanggapin niyang maluwag yun. If you are growing, pag hindi tayo nag-grow, well, walang mangyayaring ganon. Verse 16, from whom the whole body joined and held together by every joint with which it is equipped, with each part is working properly, makes the body grow so that it builds itself up in love. If we serve one another, kamukha po yan ng parte ng katawan. Alam niyo yun, na nakakonect po ng maayos. That's the equip. Yung idea po ng equip is, ang Greek word na pinagmulan po nun, ang ibig sabihin ay, yung butong nagkalas-kalas ay binalik. Okay, by the way, hindi po hilot, orto ang gagawa na, na? Sa church, when we serve one another, natuto tayo sa salita ng Diyos, then we are equipped. At kapag naglingkod tayo, para tayong mga buto-buto na nakadugtong ulit so that we could grow and build itself up. Kaya if we will not serve, then the church will not grow. Hindi na natin pwedeng itanggi yung iba. The apostles had spoken. The prophets had spoken. The evangelists have done their part. The preaching of the word, nagagawa ko naman. And the teachers were teaching. Ang susunod na part is, do we serve? Nawa sa 2026, we will serve. I have a promise of a story. Okay lang ba na mukha muna kayong bata? Storyteller muna ako. Alam ko po, lampas na ako sa time. Ihintay nyo naman ako kasi year-end. Alam niyo ba yung story ng 3 puno? The story of the 3 trees? Ang hirap i-pronounce, Ang kwento ng 3 puno. Kung meron na po nakarinig, kayo maingay, ako lang maingay. Meron 3 puno na nag-uusap. Tawagin ko na lang po si Puno 1, Puno 2, Puno 3. Wala sila kasing pangalan. Kung mahogany sila, hindi ko alam. Ayon sa kwento, sabi ng Puno 1 kay Puno 2, sana kapag ako'y pinutol, ako ay gagawing crib. Tapos ilalagay ako sa palasyo at pangangalagaan ko ang prinsipe. Sabi ni Puno 2, sana ako pag kinuha ako at ginawa, gagawin akong isang malaking barko at sasakay sa akin ng mga general na magiging conqueror at marami kaming sasakuping mga lugar. Sabi ni Puno 3,
sana ako ay maging matayog at ituturo ko yung mga tao sa langit. At dumating na yung mga ngaso at meron silang dalang pamutol. At papunta sila kay Puno 1. Sabi ni Puno 1, ayan na, akong mauuna. Kaya, tsak, tsak, tsak. At natumba si Puno 1. Tapos, dinala siya sa isang gumagawa ng webless. At namulat si Puno 1. Sabi niya, ano to, bakit Makati? At bakit mayroong mga laway at malagkit ang aking katawan? Ginawa siyang sabsaban ng kamelyo at ng tupa. Minsan, habang siya'y nandun, mayroong bituin tumikil sa taas. At inilagay ng mag-asawa ang isang bata doon sa sabsaban. He is the King of Kings and the Prince of Peace. Then dumating yung panahon ni Puno 2. Sabi niya, ayan, wala na si Puno 1, ako na yung susunod. At pinutol si Puno 2. Pagising ni Puno 2, sabi niya, ano ba naman to? Merong nakasakay sa akin. Pero bakit malansa? Bakit malansa ako? Amoy isda. At ginawa siyang pangisda ng mga tao. At dumating ang malakas na bagyo. Ayan na yung bagyo. Maliit ako, baka ako'y mawawarak. At biglang may tumayo. Ginising yung natutulog. At tumayo, sabi niya, bagyo, tumigil ka. At nakasakay kay Puno 2, ang great conqueror, ang Panginoong Jesucristo. Dumating yung panahon, si Puno 3 na ang puputulin. Dumating ang mga ngaso at nakita nila si Puno 3 ay napakatangkad. Wow! Abot langit ang punong ito. Nilampasan at hindi siya pinutol. Dumating yung panahon, dumating din yung mamumutol. Magandang kahoy ito, mukhang matibay. At pinutol si Puno 3. Pagdilat ni Puno 3, ano to? Parang may humihila sa akin. Yak! Puro dugo. At inaampas siyang walang tigil. Ay! May tinik pa ang sakit. Siguro sobrang sama ng taong ito, sabi niya. At hiniga si Puno 3 at inilagay yung tao na nagpapasan sa kanya. At kinuha ng isang sundalo ang martilyo at isang pako. Kinuha pa yung isa. Nilagay sa kabilang kamay. Ano ang sakit naman. At yung isa, kinuha ulit. Nilagay sa paa. At itinayo si Puno 3. At yung mga tao nakatingala sa kanya, tinitingnan yung nakalagay sa kanya. At sabi ng centurion, indeed, this is the Son of Man. Mga kapatid, hindi natin alam kung anong paglilingkod at meron tayo. You have yung pastor kakayanan ko, it's so simple. Okay. Ako, pastor, mas malaki doon. Ano man ang kalagayan natin, we serve. Maliit man ang iyong kakayanan, you serve. You're doing it not for yourself, you're doing it for the Lord and for His people. Hindi ka man maging crib at ikaw ay nasa isang payak na sabsaban. A simple service, a dirty service, it could be used for God's kingdom. Kaya mga kapatid,
we serve, gawin po natin lahat na makakaya natin to serve the King, ano man ang ating kalagayan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po. Salamat sa pagliligtas niyo po sa amin. We don't deserve your grace, neither your mercy. Pero pinagkalibre po sa amin at kinahabagan po kami. Tulungan kami, o aming Diyos, na kami makapaglingkod po sa inyo. At mabigyan po namin kayo ng parangal sa bawat saglit ng aming mga buhay. We might be serving you in a simple terms. We might be serving on isa pang masikat na paglingkod. Ang lahat ng ito nawa magawa po namin para sa inyong kaluwalhatian, para sa kalalago ng pananampalataya ng aming mga kapatiran. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ang lahat ng aming dalangin. Amen.